Tuloy po kayo sa tahanan ni San Osias. Nabanggit ko sa unang bahagi na rekoleksyon na ito na ang pagkilala sa iyo ng iba ay inihahalin tulad sa maskara. Anyong mabuti at kaaya-aya. Nabubuo ito sa pagsisikap nating makamit ang ating gusto at pangarap. Tinatago natin ang pangit bilang proteksyon sa sarili. Parte ng tinatawag na defense mechanism. Ang tanong, angkop ba ang maskarang ito sa isip at damdamin mo? Gusto mo ba ang nakikita mo? Ang sabi ko nga last time, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang gusto ko. Malaking impluensya ang edukasyon. Ang mga napapanood o nababasa sa kung ano ang nais mo para sa sarili. Nais kong makapaglingkod kaya nag-aral ako. Ako'y naging pastoral worker, pero madalas lumalabas ang natural. Mga nakasanayang ugali mula bata pa. Yun ang nangingibabaw. Laking burgis daw kasi ako. Hindi sanay sa hirap. Halimbawa, may plano kami tapos di natuloy. So na-disappoint ako. Nagiging mainitin ang ulo ko, nagiging bugnutin. Iniiwasan tuloy ako. Pag hindi ako maging conscious sa ugali ko, ako rin ang masisira. Nandoon din yung superiority complex ko. Napapansin ko kahit sa trabaho, kapag inuutusan ako, nabibwisit ako. Laging nakikipag-compete sa ibang mga leaders. Asar ako sa mga masusungit at suplada, pero sabi ng iba, madalas daw akong magtaray kapag naiinis. Minsan nga sa sobrang asar ko sa tao, pinipigilan ko yung emosyon ko at kunwari pasensyoso pero sa loob ay sasabog na sa sobrang stress. Iwasan ko na lang o awayin kaya. Dumating yung point na hindi ko na gusto yung nakikita ko sa sarili ko. Hindi ako komportable. Hindi ako masaya sa nakikita ko. Kailangan kasi maging mindful ako sa ginagawa ko. Sabi ni Carl Jung, yan ang shadow o anino. Mga ayaw natin pero unconsciously, yun ang ugali natin. Kasi yung mga nakasanayang ugali, parang pagkain na paborito ko na ang hirap lubayan. Matatauhan na lang kapag may masamang mangyari. Kailangan ng disiplina sa sarili at ito ay bahagi ng self-defense. Madalas ay nangingibabaw ang emosyon at kahit saan ako pumunta, parang anino ang nakasanayang ugali na sumusunod sa akin. Kailangan aware ako, kundi mapapahamak ako. Gaya noon, sa inis sa boss, nag-resign ako. Tapos, lahat sisi ko sa kanya. Sayang lang ang taas ng sweldo, kaso mamimili ako. Iwas stress o yung laki ng sweldo. Defense mechanism ko na kasi mas priority na maalis ang stress. Kung hindi, magkakasakit ako. Ang mga reaksyon natin sa mga kinaiinisan ay defense mechanism, lalo na kung feeling threatened ka. True ba? O baka ego ang threatened? Ego o pride o real danger sa iyo, defense mechanism pa rin. Yung survival, hindi lang yan patungkol sa mga basic needs, pati na rin sa integridad ng ego o pride o para protektahan ang isip o damdamin sa stress. Kung di ka aware sa reaction mo, baka hindi mo ma-handle ang mga nasa isip at nadarama mo. May repercussion yan na pwedeng makasira sa iyo, sa iba o sa relasyon mo sa ibang tao. Kaya mahalagang aware ka. Kaya nga para yang anino, kapag balutan mo sarili mo ng liwanag, liliit ang dilim ng anino at lalabas ang kagandahang nasa iyo. Isang paraan para mapalawak ang self-awareness ay ang pagsilip sa mga panaginip. Ang task ng shadow o anino ay ipakita sa iyo ang sitwasyon. Know the meaning. Pag alam ko, I can take responsibility. Guys, sa panaginip ko, may warning, di ko sinunod. Panay sisi sa akin ng mga kaibigan ko, tanga daw ako. No, alam ko ginagawa ko. I took the risk and didn't avoid the consequences. Masakit ang nangyari, but it made me a better person. I was mindful eh. Alam ko magiging consequences at hanggang saan lang ako pwede magbigay. Sa pagiging mindful, kailangan may plano ka, prepared ka. Pero yung plano dapat open for revision dahil madaming pwedeng mangyari. And I have to be open for any possibilities to happen. Hindi ka didiktahan ng panaginip, but it is opening your eyes to prepare you for the future. And you make that plan for your destiny.
Isa pang kwento, may kaibigan akong humingi ng tulong na i-analyze ang kanyang panaginip. Sabi ko sa kanya, siya yung dapat mag-interpret. Ipa-facilitate ko lang siya. Dahil yung panaginip daw ay pabalik-balik. Magpapa-check up daw siya at habang chine-check up, nagkaroon siya ng sleep paralysis. So, tiningnan namin ang mga images sa dream. Ang doktor, ang check-up, at siya na biglang nag-paralyze. Namanhid daw yung kanyang buong katawan hanggang sa siya ay magising. So ang feeling niya, balisa siya. Kailangan tingnan niya kung ano yung mga nangyayari sa kanya. Kita niya na meron siyang hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga kamag-anak. May naalala siyang mga kinaiinisan niya sa kanila at pinagpapasensyahan niya. So pinipigilan daw niya ang kanyang sarili na huwag magalit. Kaya very nice siya sa kanila. Hindi niya masabi yung mga nais niya sabihin sa kanyang mga kamag-anak. Kaya nagkaroon siya ng parang sense of paralysis. Gusto ng anino niya na maging aware siya na may pinagdadaanan siya. At ang repression niya, na-express sa panaginip niya sa pagiging paralysis, yung paralyzed siya. Tapos kahit na gising na siya, paralyzed pa din siya. Nadudoon yung epekto. Now, once aware sa panaginip, then the dreamer must make a decision and be responsible for that decision. Si Jesus ang perfect example of an individuated self. He had nightmares of his sufferings. Hindi niya iniwasan yung desert experience niya, his encounter with Satan, his being tempted. Yan yung encounter niya sa mga anino niya. May choice siya. Iwasan ng stress at kamatayan o gawin ang misyon niya. Ang ipamalita ang mabuting balita na makakakita ang mga bulag, gagaling ang mga sakit, yayakapin ang mga ulila at balo at bigyan ang ginhawa ang naghihirap. Maraming ayaw sa ginagawa niya. Alam niya, prepared siya, mindful, he had a plan, he faces his consequences, and however stupid it was in the eyes of his followers and opponents. So, tinuloy niya. So, paano naman ikaw? Alam mo ba ang anino mo? Your assignment, make a journal of your dreams. Then call me. Analyze natin. And let's prepare for the next part of this recollection.